Balitang alas 7. Ang ilan pa mga balita ang tabayanan. Mamaya nasa linya natin si Vice Mayor Eric Castillo sa Bayan ng Bao. Vice, good morning. Good morning po kay Ed. Opo. Kumusta ho kayo? Mukhang maaga po kayong baka natutulog pa ho kayo. Kayo'y nagising sa aming tawag. Actually, hindi po. Kadalawang kape na tayo at may dalawa nang nakarating dito sa bahay para sa konting kwentuhan. Oo nga po, talagang marami ho kayong trabaho ngayon. Ano ho? Ay, opo. Actually, mamaya pong 1 p.m. ay nasa Buluwagan tayo para dun sa State of the Province ng ating mahal na gobernador. Oo nga, siguro bago namin nadakuhan yung gusto kasi namin itanong, Vice. Opo. Balitang-balita naman, hindi lang din sa Oriental Mindoro. At marami yung mga kababayan tayo ang nagtatampo, nagtatanong na hindi naman siguro pa nila alam kung ano mga kasagutan. Diyan ho sa pag-pull out daw ho ng DPWH, doon ho sa mga idineploy na bakho mga 2 weeks ago para ho maghukay ng palalimin yan pong ilog natin na siyang dahilan ng pagbaha po sa bayan ho ng Baco, Vice. Ano po yung kwento nito bilang isang Vice Mayor, Vice Eric? Opo, ganito po sa ating pong pagtingin. Ito po ay nalaman din natin sa provincial government na ipapasok dito yung mga long arm backhoe natin sa Opo. DPWH para dito sa desilting ng 4 na lokasyon dito sa bayan ng Baco. Namely, ang Lungos, ang Alag, ang Burbuli at ang Sitio Alpis ng mga Ngandos. Yan po yung mga nakaprograma na i-desilt ng Mhm. DPWH heavy equipment in coordination with the provincial government. Dumating po ito ng June 16. Mhm. Kaya lang po after few days, may lumabas po na hindi po na ito payagan sa Lungos dahil sa kadahilan ng may nakikita ang mga taga roon na posibleng maging epekto sa kanilang mga lupain. Mhm. Pero kagyat po ay ang narinig ko ay ito ay ililipat na sa Alag. Mhm. Para yun na muna ang gawin. Ang alam ko, nakipag-coordinate sa barangay captain ng Alag para dun sa dadaanan para makapasok ang mga heavy equipment. Pero hindi po natuloy at ito po ay pinull out sa hindi namin malamang kadahilanan. Mhm. Ito po ay pinull out kaya nga sabi namin kung may pagtutol sa lugar ng Lungos, bakit pati itong barangay ng Alag, Burbuli at saka ang Sitio Alpis na mga Ngandos ay natigil din. Mhm. So nung ma-pull out po ito, kagyat tayong nagpatawag ng special session, nitong Monday lang po nangyari. At humihiling po tayo sa kagawaran ng DPWH, ng DENR, at ilang concerned agencies para po dun sa para maituloy o kaya ay maipush Mhm. a resolution for suing Mhm. para po magawa yung desilting dahil alam naman po natin na magdi-December na naman. Opo. Magtatag-ulan na naman. Ito ho ang nakakakaba sa mga taga rito sa Baco. Hindi lang naman dito. Actually, sa buong Oriental Mindoro ay marami namang problema pagdating sa baha. Kaya nga po kami ay masaya nung malaman namin dumating ang equipment. Kaya lang po, biglang nawala ang ngiti sa aming mga mga labi nung biglang ito ay i-pull out uli. Sa hindi namin maalamang matinding dahilan kung bakit hindi dapat i-desilt ang 4 na nasabing kailugan sa bayan ng Baco. DPWH din po ang nagpa-pull out. Opo, siyempre po equipment nila, sila rin po ang nagpaalis ng mga equipment na ito. DPWH First District. Hindi po natin malaman kung DPWH First District ang nagpa-pull out nito. Kasi ang alam po natin, wala namang ibang pwede mag-pull out nito kasi kanila din ang makinaryang ito eh. Opo. So walang ibang pwedeng ahensya mag-pull out nito kundi ang kanilang ahensya nila. Pero hindi po namin alam ang tunay na dahilan ng pagkakaalis nito. May mga statement pong lumabas na may mga dahilan na sinasabi. Pero ang sa akin po, ito po ay matagal nang ni-request ng munisipyo ng Bayan ng Baco Mhm. sa katauhan ng aming municipal mayor. At ito po ay nagkaroon ng mga endorsement. At ito po ay, actually sumulat din po ang ating mahal na gobernador sa DPWH kay Secretary Villar para Mhm. maituloy ito. Kaya nga po nakakapagtaka kung bakit kung kailan nandito na. Ibig sabihin, pag dumating na yung equipment, gagawin na eh. Mhm. Pero bakit po ito ay
pagkaraan ng ilang araw ay naalis. Opo. So, nakakapagtaka ko. Kahit sino magtataka kasi hindi naman immobilize ito kung hindi ayos ang programa eh. Opo, opo. Ay, kayo ho'y nagtanong personally sa DPWH. At Actually, hindi ko na ho pinahaba ang usapin tungkol doon. Basta ang ginawa ko na lang po ay kaagad tayo nagpasa ng resolusyon upang iparating sa kanilang lahat, sa kinauukulan, na talagang may pangangailangan. Kasama yung pagtatanong sa resolusyon namin na kung bakit ito ay dumating nang walang ano-ano ay inialis nang wala pang nagagawa. opo, opo. Yun po ang hinihintay natin, ang sagot nila. Actually, personal po ako nagpa-receive sa DP at saka sa provincial government. Yung iba pong letters ay na LBC na natin. So, magpa-follow up na lang po tayo through email and phone para malaman natin kung ano yung kanilang kaagarang sagot para dito po sa usaping ito. Ito, sa tingin nyo, may politika na naman ito o... Ayoko pong magsabi, pero para sa akin po, dapat sa panahong ito walang politikahan kasi kapakanan ng mamamayan ang nakasalalay. Opo, opo. Kaya kung sino man po ang nagpa-pull out nito, ay sana na may sila'y makonsensya. Dahil hindi ho tama na mahaluan. Pero sana po ay walang halong politika. Kasi nakakahiya. Bakit kapakanan ng tao ay pupolitikahin pa? May counterpart ba dito ang local government? Ang ibig sabihin, ang munisipyo ang Wala bako? po. Wala po. Ang tanging partisipasyon po ng municipal government ay nagpasa sila ng sulat. Oo. At ipinarating nila sa kinauukulan sa Office of the Governor at saka ng DPWH yung urgency. Mhm. Yung urgency ng pangangailangan para maibsan sa kanilang kakayahan ang malakihang pagbaha dito sa bayan ng Bako. Opo. Oh. Kumusta ho ang bako ngayon? Kasi kung titingnan natin sa figura, sa picture, sa mukha, sa panglabas, ay medyo umaangat ho ang Opo ang naman, hindi ho development. maitatanging nagpapasalamat din ako sa municipal mayor kasi nung pumasok kami noong 2013, kami ho ay magkasama. Mhm. 2016 kami ho ay magkasama. 2019 magkasama pa rin kami. Pero sabi nga ho natin ay hindi nawawala ang pagbabago ng takbo ng buhay sa bawat isa. Kung kaya't naririnig niyo naman ho siguro na sa pagkakataong ito ay magkakahiwa-hiwalay. Pero pasalamat pa rin ho ako sa pagsasama namin sa 3 termino. Actually, sa 2 terminong mahigit. Oo. Ay nagawa namin yung dapat gawin sa bayan ng Bako. Alam naman ho nating lahat na ang isang programa ng ehekutibo ay hindi may implement kung hindi pagkakasunduan ng sangguniang bayan. Opo, opo, opo. At kayo raw ho ay pinangakuan ng pinangakuan. Bakit tutuparin pa? No comment na ho. Yan, Kuya Ed. Sa akin po ay basta pag ako ho nangako, tutuparin ko. Yun na lang po ang sa akin. Oo. Samantalahin na namin pagkakataon na kayo po yung aming nakausap via cellphone. Kayo ba talaga diretso na ang inyong total politikahan ang pinag-usapan ngayon, maging sa nasyonal politika ho pinag-usapan. Pag-usapan na rin ho natin ang pamumulitika diyan po sa bayan ng Bako. Okay po, Kuya Ed. Ako po yung magbibigay lang ng konting background. Marami ho nagsasabi na ako daw po ay hindi pa hinog sa larangan ng paglilingkod. Gusto ko lang pong iparinig sa lahat ng nakakarinig sa pagkakataong ito. Ako po ay 10 taong lingkod bayan sa provincial government. Ako po ay 2 terminong konsehal ng bayan dito sa bayan ng Bako. At ako po ay matatapos ngayon sa aking 3 termino bilang vice mayor. Kung susumahin ho, ang pagiging lingkod bayan natin ay umaabot na po ng 25 taon hanggang sa matapos ko ang termino ko. Kaya sabi ko, kung ako po ay hindi pa hinog para maglingkod sa bayan ng Bako, ay siguro lalo na yung iba. Magtatapos pa lang ng isang termino. Hindi ko po itinuturo sa isa lang. Kumbaga, sa mga raming kasabay kong politiko dito sa bayan ng Bako. Kapag sinabi nilang hindi pa ako handa, ay ano po ang 25 taong paglilingkod, nakita naman siguro nila kung anong aking ginawa. Kumpara sa mga naghahangad na hindi pa naman
masasabing hinog sila sa kanilang panunungkulan. Yun lang po. At ang isa lang po masasabi ko, Si eh, yung kwan, siyempre, line up, talagang kompleto naman ho kayo. O, ibig sabihin, opo naman. doon natin makikita yung kahandaan kung may kakayanan bang bumuo ng isang political leadership sa isang bayang umuunlad. Opo naman, opo. Pagdating po sa lineup natin ay nasa atin po yung mga kasamahan natin dati. Ang incumbent po natin ay dalawa at may dalawa po tayo nagbabalik na mga nakatapos ng termino. At si Sir Cyrus Marabilla kasama rin natin. Mhm. Ang kapatid po ng dating nanungkulan na Pabling Tobias, si Kuya Hil Tobias nasa atin. Mhm. Isang kapitana po ng barangay dito na maganda rin ang ginawa sa kanyang barangay. At meron po tayong representante ng kabataan na maayos na naglilingkod sa ating bayan. Sige, tuloy po, tuloy. Opo. Ayan, naputol si Vice. Tawagan uli natin. Samantala, mayroon na po tayong siyam na minuto bago po. Oo. Hello, naputol po tayo. Naputol. Opo, Vice. Tuloy po Opo. yun. Tuloy po yung binabanggit nyo. Basta akin po ay tao po ang tumingin kung paano natin binuo ang ating lineup at tao rin naman po ang maghuhusga kung sino ang karapat-dapat. Opo. Basta ang sa akin lang po palagi ay itong lineup na ito ay nakakasiguro akong makakatulong sa ating lahat dito sa bayan ng Baco. Kayo po ay nanungkulan sa provincial government? Opo, sa ako po Kapitolyo? ay 10 years po akong sa Kapitolyo under office of the governor during the time unang-unang nung governor pa po si RGB, naging governor po si Bart Marasigan, Oo. si dating Governor Arnan. Ako po ay nanungkulan sa ilalim ng kanilang mga panunungkulan. Opo. At bago kayo naging konsyal? Opo, ang 1997 hanggang 2007 po ay nasa provincial government tayo. Oo, dahil yung kabataan ko noon, nakikita na kita dyan sa Kapitolyo. Opo, kami po yung counterpart ng SK noon, yung PCYA, Oo, yung nung Provincial Council for Youth Affairs nung panahon yon. Opo. At kayo ay nakakuang kayo, nakatatlong termino kayo as a municipal councilor ng Baco? Hindi po, dalawa lang po. 2 Dalawa. terms lang po tayo dahil medyo, yun nga po, napagayak tayo ng maaga sa pagtakbo bilang vice mayor dahil hinihingi rin po ng mga kasamahan natin. Oo. Tapos may partido na kayo ngayon. Kumbaga, siyempre, magkakapartido kayo nung magiging kalaban mo. Anong partido ko kayo? Oho. Opo. Hindi po ako makapagsabi ng direktang partido pero kami po ay PDP. Opo. Opo. Oo. At Sa kasalukuyan po pinoprocess na ang membership natin. opo. Sige, maraming Yung salamat. renewal. Opo. Maraming salamat, Vice. Opo. Opo, Ed. Oo. Isa na lang tanong. Doon sa Opo. mga lugar na sinasabi mong dapat hukayin, ano yung mga Opo. barangay na hindi nababahain? Kung sakali yung sa Burbuli, na yung mga lugar na tinukoy mo. Oo. Kasi minsan yung poblasyon binabaha. Oho. Pero dito po sa tatanggalin ito, kasi ito po yung main rivers natin na direktang daluyan ng tubig. Kapag nabawasan ang mga obstruction dito sa mga ilog na ito, makakadaloy ng maayos ang tubig. So, maiibsan yung pag-awas. Yung dagli ang pag-awas ng tubig sa mga kailugang ito dahil diretso na pong dadaloy ang tubig. Mawawala yung mga nakaharang sa gitna na pag binabangga ay sa kaliwat kanan itong mga sandbar na ito tumatakbo ang tubig na nagiging sanhi po ng pagkasira din ng mga tabihan ng ating mga kailugan at dun sa nakakapigil dun sa magandang pagdaloy ng mga tubig. Opo. Panawagan ho, mensahe nyo sa mga kababayan natin sa Baco at sa lahat na nakikinig, nanonood dito ho sa ating panayam. Baka ho ma-inspire sila sa inyo pong mga dapat sabihin Vice Mayor Eric. Basta ako po ay lagi lang nagsasabi, mas maganda ang gumagawa ng mabuti kaysa nagpapakagaling. Yan ang panuntunan natin sa buhay. Pero ang habilin ko sa ating lahat ng Bacoeños, mga Mindoreño pong nakakarinig.
dapat po sama-sama tayo sa pag-iisip ng pagbabago. Hindi po yung tayo-tayo ay nagbabanggaan para sa isang layunin. Sana lang po ay makita niyo yung ginawa ko at sana po ay matulungan niyo akong may pagpatuloy ko pa ito. So maraming salamat po sa lahat at lagi ko po sinasabi si Eric ay hindi nagbabago. Kayo po ang makakakita niyan. Maraming salamat po Kuya Ed at mabuhay po ang iyong programa. Maraming salamat, Vice Mayor Eric Castillo sa Bayan po ng Bako. Good morning. Good morning po. Si Vice Mayor Eric Castillo sa Bayan ng Bako. Inyo pong napakinggan. Samantala, mayroon na tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga sa balitang alas 7. Ang tambalan daw ni na Senator Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte ang nakahandang suportahan ng mayorya ng mga kasapi ng ruling party Partido Demokratikong Pilipinong Lakas ng Bayan o PDP Laban sa 2022 national elections. Ayon kay PDP Laban Vice Chairman Energy Secretary Alfonso Cosi, itong Martes 90% ng mga miyembro ng party